Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Noon pa mang bago magpadala ng mga sundalo ang North Korea sa Russia upang tulungan ito laban sa Ukraine, isa na ang South Korea sa mga tumututol dito at nakikiusap sa North Korea na iatras na nila ang kanilang sundalo dahil maaaring uuwi ang mga ito nang nakabalot na sa mga body bags. Makailang ulit nang binala ng South Korea ang North Korea subalit tila nagbibingi-bingihan si Kim Jong-un at pinanindigan ang kanyang pangako kay Vladimir Putin kapalit ng mga makabagong armas at toneto-neladang bigas sa oras na matapos ang digmaan at manalo na ang Russia. Pero sa kasalukuyan, tila ang mga nangyayari ay hindi naaayon sa plano ng dalawang magkaalyadong bansa. Ang mga North Korean soldiers ay tila nagiging pabigat ngayon sa mga sundalo ng Russia at imbes na makatulong ay nagiging pasakit pa sila sa mga frontliners ni Vladimir Putin. Ilang mga sundalo na din ng North Korea ang napabalitang nasawi bunsod ng labanan pero si Kim Jong-un desidido pa din sa kanilang plano at walang makakapigil sa kanila kahit na sino pang bansa. Kaya naman dahil dito, tila napundi na ang South Korea at magsasagawa na din sila ng kaukulang aksyon para matigil na ng North Korea ang kanilang kapangasan. Ayon mismo sa Pangulo ng South Korea si Yoon Suk-yeol, handa na umano siyang magpadala ng kanyang mga armas at military support patungong Ukraine kung hindi pa din titigil ang North Korea sa kanilang ginagawa. Sa pagdating kasi ng mga sundalo ng North Korea sa Russia ay tila mas lalo pang nagliyab ang dati nang nagliliyab na tensyon sa rehiyon at malaki ang tsansa na makadamay pa ito ng mas maraming mga bansa. Sa ngayon dahil pa din sa kapangasan ni Vladimir Putin na magsangkot ng isa pang bansang wala namang kinalaman sa away nila sa Ukraine, mananagot ito sa nakaambang parusa na sasapitin niya dahil sa pagkuha niya ng mga sundalo ng North Korea. Noong simulang sakupin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, nagdulot ito ng malaking panganib sa buong mundo. Sa panahon na iyon, bigla na lamang din nagkaroon ng iba't ibang mga bansa ng kanilang mga pinapanigan at kasama na nga dito ang bansang South Korea. Noong una, kinundi na din ng bansang ito ang ginawang pananakop ng Russia sa Ukraine, subalit naging maingat ito sa kung saang panig siya makikisimpatya. Kung kakalabanin kasi niya ang Russia na kilalang kaalyado ng North Korea na kapit bansa lamang nito, tiyak na mag-iiba ang hib ng hangin para kay Kim Jong-un na matagal nang hindi kasundo ang South Korea. Tinimbang ng South Korea mga mangyayari kung sakaling sumalungat ito sa Russia, subalit hindi ito nagbigay ng pinal na pahayag kung aling bansa ang kanyang pinapanigan. Naging neutral siya noong mga panahong iyon, ngunit nagpadala pa din sila ng mga humanitarian aid sa Ukraine, pero hininto nila noon ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. Subalit sa mga nangyayari sa kasalukuyan, tila hindi na din nagugustuhan ng South Korea ang mga nagiging aksyon ng kanyang kapitbansa, ang North Korea. Wala silang magagawa kundi ang magsagawa ng aksyon upang masolusyonan ang nangyayaring kaguluhan sa rehiyon. Mula pa noong isang araw ay nagiging abala na ang Pangulo ng South Korea upang sabihan ang kanyang mga kaalyadong bansa at mga partners nito sa kung ano ang kanilang magiging game plan. Una nitong kinausap ang bansang Poland na kung saan nagkaroon siya ng meeting sa Pangulo ng bansa noong isang araw lamang na personal pang nagtungo sa Seoul. Isang bansang Poland sa mga sumuporta sa Ukraine mula pa lamang noong magsimula ang pananakop ng Russia. Patuloy silang nagpapadala ng mga armas at military supplies upang tulungan ang puwersa ng Ukraine na depensa ng kanilang teritoryo. Kaya naman para sa South Korea, ang Poland ay isa sa kanilang dapat nalapitan upang magpatulong laban sa North Korea at Russia. Ilang araw lamang lumipas, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono ang Pangulo ng South Korea at Pangulo ng Ukraine. Doon ay napag-usapan nila na handa ang South Korea na tulungan sila laban sa mga sundalo ng North Korea bilang mas kilala nila ang mga ito at alam ng mga South Koreans kung ano ang kahinaan ng mga North Koreans. Noon ding mga panahong iyon, sumangguni din ang South Korea sa Secretary General naman ng NATO na si Mark Rutte. Hindi naman ito nabigo dahil agad na nagsagawa ng plano ang NATO upang tulungan ang South Korea laban sa North Korea at sa Russia na nasa Ukraine.
Nagpadala ang South Korea ng kanyang mga delegasyon patungong headquarter ng NATO sa Brussels upang makipagpalitan ng mga datos at pinag-usapan ng pagpapalakas ng defense industry sa pagitan ng NATO, Ukraine at South Korea bilang tugon din nila sa pagpapadala ng sundalo ng North Korea sa Russia. Hindi na lamang din ito tulong kundi pagbuo ng tulay sa pagitan ng NATO at ng South Korea na hindi pa miyembro ng organisasyon. Subalit mayroong malit na problema ang South Korea at hindi sila basta-basta makapagpapadala ng mga armas nila patungong Ukraine dahil na din sa kanilang Foreign Trade Act. Ang sariling batas nilang ito ay nagbabawal sa kanila na magpadala ng mga armas sa mga bansang kasalukuyang nasasangkot sa kaguluhan. Kaya din hindi agad nakapagpapadala ang South Korea ng kanilang mga armas sa kabila ng panawagan sa kanila ng Ukraine na kailangan nila ng mga ito. Ang batas na ito ng South Korea ay hindi din maaaring baguhin sa loob lamang ng 24 oras, kundi nangangailangan ito ng mahabang pag-aaral at pag-uusap. Nasa 7 dekada na ang sigalot sa pagitan ng North Korea at South Korea. Hindi nagtapos ang Korean War noon sa maayos na pag-uusap o kasunduan. Naglatag lamang sila ng pagitan na naghahati sa North at South Korea na nagsisilbi nilang border sa kasalukuyan. Mula noon ay nagawa ng South Korea na palakasin at payamanin ang kanilang bansa, subalit sa kabilang banda naman, ang North Korea ay nanatiling isolated na bansa sa pamumuno ng mga lahi ni Kim Jong-un. Walang ibang nakikinabang sa bansang North Korea kundi ang pamilya ng pangulo nito. Wala ding inatupag si Kim Jong-un kundi ang palakasin ng kanilang puwersang militar at mag-imbak ng mga armas habang ang kanyang mga mamayan ay napag-iiwanan at naghihirap. Sa kasalukuyan ay nakapagpadala na ang North Korea ng nasa milyong mga artillery sa Russia bilang tulong sa mga sundalo ni Vladimir Putin. Subalit sa kabila nito ay pinagkikibit-balikat lamang ito ng South Korea dahil kilala nila ang North Korea na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sila naman ang atakihin nito. Sanctions, diplomatic pressures, at military exercises kasama ang Estados Unidos. Ito lamang ang mga nagiging aksyon ng South Korea na mas ligtas at mabisang paraan para kontrahin ang mga aksyon ng North Korea. Isa pa sa kinatatakutan ng South Korea kaya din ito aaksyon sa nangyayaring kaguluhan ay dahil sa mas lalong pagtibay ng relasyon ng Russia at North Korea. Sa oras na magkaroon ng kaguluhan sa Korean Peninsula ay nakakasiguro sila na makikialam ang Russia at ipagtatanggol ang North Korea. Sa kasunduan ng Russia at North Korea na nasasaad sa Article 4, sinasabing sa oras na atakihin ang North Korea ng kahit na sino pang bansa, agad na magpapadala ang Russia ng saklolo at makikipagtulungan sa puwersa ng North Korea upang matalo nito ang kanilang kalaban. Subalit bago ito ay kailangan munang isaalang-alang ng dalawang bansa ang mga nasasaad sa UN Charter Law bago makapasok ang puwersa ng Russia sa North Korea. Hindi kasi sila maaari ding basta na lamang magtulungan at magkasamang bombahin ang magiging kalaban ng North Korea. Dapat ay pasok ang mga magiging hakbang nila sa kung ano ang nasasaad sa international law dahil kung hindi ay parehong ang mga bansang ito ay malalagay sa alanganin. Sa ngayon, abala ang South Korea sa pakikipag-usap sa mga kalyado nitong bansa sa kung ano ang kanilang magiging mga plano sa oras na pumasok na sila sa totoong laban. Kailangan din nilang balansehin ang sitwasyon dahil hindi maaring basta na lamang sila susugod nang wala silang konkretong plano at misyon. Ang nais kasi ng South Korea, sa pamamagitan ng mga pakikipag-usap nito sa iba't ibang mga bansa, maaalarma ang North Korea at maaaring itigil na nito ang kanyang kapangahasan. Pero sa nangyayari ngayon, tila kahit ano ata ang mangyari ay hindi pa din titigil ang North Korea sa ginagawa nila, lalo pat ang ugnayan nito sa Russia ay mas naging matibay pa kumpara noong mga unang panahon. Hindi na lamang din puwersang militar ngayon ang nagkakasundo, ang Russia at ang North Korea dahil nakasalalay din sa kanilang bagong ugnayan ang ekonomiya ng parehong bansa. Kaya din naman nagseselos ang bansang China na dati ay siyang kinakapitan ng North Korea subalit ngayon ay tila naiitsapwera na sila. Una nang nanawagan ng South Korea na i-withdraw na ni Vladimir Putin ang mga sundalo ni Kim Jong-un dahil maaari itong pagsimula ng mas malalang kaguluhan sa rehiyon. Hindi sang-ayon ng South Korea at ang bansang Estados Unidos sa naging hakbang ng North Korea at Russia na magtulungan laban sa Ukraine. Imbes umano na makatulong ang mga sundalo ni Kim Jong-un sa Russia ay malaki ang posibilidad na maging pabigat lamang ang mga ito na sa katunayan ay unti-unti na ngang nangyayari. Sa ngayon ay wala pa ding konkretong aksyon ng South Korea at patuloy pa rin sila sa paghahanda sa kung ano ang magiging plano nila sa North Korea na kasalukuyang pinupulbos na ng puwersa ng Ukraine.